I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Ngayon, isang paalala ng ating Panginoon sa mga tagapagturo ng kautusan na sabi nga ng ating Panginoon na mag-ingat, binabalaan ang mga tagapagturo. Ang Panginoon laging nagbibigay ng babala para maranasan natin yung malaman natin niya ang totoo at tamang daan ng pagsunod sa kanyang kanunan. At doon yan, binabalaan niya ang mga tagapagturo na mag-ingat. Kasi nga, nagtuturo, nagbibigay ng kaalaman, ng mga experience. Doon tayo nahubog sa mga tao na nakapalibot sa atin. Nandun yung mga ugali na hindi ka nais-nais, hindi mo akalain. May mga tao na hindi mo akalain na siya yung magmamahal sa'yo. Siya rin yung tao na magdadala sa'yo na maging masama ka. May mga ganun eh. Iba-ibang klase ng tao yung nakaka-encounter natin. At iba't ibang mga pananaw yung nakaka-encounter natin araw-araw. At kada magkikita tayo, katulad nito, napakarami natin, iba-iba yung mga pananaw natin at nagiging experience sa buhay. Sa akin, yung sinasabi na ano ang maibibigay ko sa Panginoon mula nung sa BEC, talagang ako, ang talagang ibinigay ko talaga ang puso at isip ko sa Kanya. Ang sabi ko, ikaw ang nagbigay ng aming buhay, ikaw ang nagbigay ng lahat-lahat sa amin, ikaw rin ang bubuhay. Kaya ako, ang oras ko, kahit minsan, mayroon na akong check-up ako. Gini-give up ko yun kasi nangihinayang ako dun sa oras katulad ng katulad ng mga check-up kami. Hindi talaga namin ako kasi katulad ngayon, ganitong ibinigay sa akin na patungkulan. Parang mas lalong bumigat yung patungkulan na may pataw sa akin. Kakayanin ko ba ito? Laging tanong ko yun sa kanya, lagi kong tanong ko. Kahit sa pamilya ko, kahit na ako yung nagbuo, kami ng asawa ko yung pero laging nandoon pa rin tatanong na, kakayanin ko ba ang mga anak ko? Nasa panahon ngayon, ganito ang nangyayari. Nakapagpapalik ng magulang, hindi na natin masasabi kung ano nangyayari sa kanila sa labas. Dahil sa mga maraming nangyayari na tulad ng cellphone, maraming talagang kalaban, maraming kalaban na dumadating. Kaya ang matatag na lang na dapat talagang panghawakan natin talaga, yung pumatig talaga sa kanya, na iyon ang lagi kong pinapaunawa sa mga anak ko. Medyo mahirap kasi yung katanungan kung ano yung attitude, kung ano yung character natin bilang mga naglilingkod sa Diyos. Ito, i-simplify ko ha. Bilang mga naglilingkod sa Diyos sa atin, halos karamihan sa atin kasi mga naglilingkod tayo sa Diyos, officer ng BEC. Alin sa mga ugali or attitude or characters ng scribe and Pharisees na nasa atin, na tayo rin mismo ay ugali rin natin. So, at siguro, follow up natin, ano yung gagawin natin ngayon na nandito na tayo sa paglilingkod sa Panginoon to avoid or paano natin maiwasan yung ganitong mga attitudes. Simplify natin para medyo ang alam ko dyan, mabilis dyan mag-share. It's my turn. Kasi noon, syempre, buo pamilya, magsisimba. Taga ito yun, kahit naman siguro ngayon may nakarelate. Yung magsisimba lang ako. Pero hindi ko naiuwi. Hindi ko matanda, masabi ko lang, basta maganda. Diba yun, common talaga. Sa ako, inaamin ko talaga yun. Nagsisimba ako. Para lang makita na kapitbahay ko, na buo pamilya ko, nagsisimba kami. Magbabalat kayo talaga. Ano talaga yun? Aminado ako doon kasi noon talaga nagsisimba talaga ako. Pero hindi ko siya naiuwi. Hindi ko matandaan yung gospel. Gandahan na Oo nga. Hindi ko matandaan yung gospel. Kung sinong, si Marcos,
Pag tinatanong ako ng, sabi may mga kapitbahay din ako na medyo, simba ka namin, o simba na, anong aral? Basta maganda. So kahit yung gospel na hindi ko siya naibabaon sa bahay. So yun yung lumang buhay ko noon. Pero ngayon talaga, dahil nakikilala mo si Lord, saka yun, tuloy-tuloy ko na, byuda nga, kasi yung gospel, nagpala ang byuda, naging ko rin naman yan, no? Totoo po, nung kilala ko na si Lord, hindi na naman sa pera nakikita ni Lord ang pagbibigay ng pag-ika po eh. So dyan ko binigay yung time, siguro masabi ko na isa ako doon na sa buhay ko na, doon sabi ni Lord na mas mabuti pa yung byuda sa may yaman. Kasi naranasan ko po yan, natutunin po akong ay sa buhay ko po yung pagbibigay ng pagbabagi ng ikapo. Naging generous ako na makilala ko si Lord. Nag-serve ako sa simbahan. Nung makilala ko si Lord, hindi ko na iniisip yung... Kasi naniwala ako doon talagang everyday na-provide ni Lord pangailangan. Pag may bukas para, hindi po ako na magbigay kung may nangailangan. Ang time, kasi ang ag-iisa ka na naghanap buhay ako mag-isa. Yung time, binigay ko kay Lord as a BEC, nag-BEC na ako. Kaya ko mong iwanan yung hanap buhay ko para sa Panginoon. So ito, tights na rin yun yung oras pagmamahal kay Lord. Nung sumunod ako sa Kanya, talagang tama po. Pag sumunod ka kay Lord, makilala mo siya, walang imposible. Siguro yun yung pinaka-luway ng Panginoon sa akin. Pwede yun eh. Pwede maging makuha ng iba na kahit anong hirap na pagsubok na dumaan. Kasi pag naging leader o naging BEC officer ka naman, anong pagsubok ibigay si Lord sa'yo? Kapit lang, hindi ka susuko. Dahil nakilala ko na si Lord na hindi ako mababayaan. So isang success siguro, sabi ko story na dahil sa pag-iikot ko sa Panginoon, kapag tapos ko mga anak ko, nakaya ko lahat ng pagsubok sa buhay dahil kasama ko si Lord. Yun yung naging lakas ko na ipagkatiwala sa Kanya ang kinabubuhay namin. Patapos ko mga anak ko, awan ng Diyos sa pagtapos ko lahat sa college. Ang bahay, kahit ang hanap buhay ko ay sabi natin is Yakult lady, hindi naman ganun kalakas kumita, pero sapat, sumusobra pa. Nagawa ko pang magbigay kung kinakailangan. I-share yung blessing na binibigay sa akin ng Panginoon. So thanks God kasi unti-unti nakilala ko siya mula sa dating buhay na pagbabalat kayo, magsimba, walang natutunan. Basta alam ko maganda yung gospel, alam ko pero hindi ko siya sinabubuhay talaga noon. Lumang buhay ko na hindi ko nakilala si Lord. Pero ang pinakamaganda sa lahat, nung makilala ko si Lord, sa abot ng, at nagsusumikap pa hanggang ngayon. Natin ang makasunod. Hindi man perfecto pero nagsisikap pa. End of sharing. Thank you. And the judges, no? There are 6 judges. Deborah, she worked for 40 years and she was also mentioned in the Bible. And when we come to the New Testament, we have the example of our Mother Mary. Mother Mary gives us, God chose Mother Mary to give Jesus to our life. Then in the Acts of the Apostles, one lady Lydia, she helped Saint Paul when Saint Paul was preaching the gospel to the Gentiles. She helped during the stay of Saint Paul. And Jesus went to Simeon's house. Simeon's mother-in-law, she was sick. Jesus went and healed her. As soon as she was healed, she got up and she started to serve Jesus. And we can see many examples in New Testament. You see, Mary Magdalene, she loved Jesus. There are 3 or 4 Mary Magdalene. One when Jesus went to Bethany, one Magdalene went and she started to wipe the lake with the hair and applying the oil. There's so many places, no? Jesus gave the recognition to the ladies.